Ibinahagi ni Caloocan Archbishop Cardinal Pablo David na noong 2025 national budget, paldo o malaki ang pondong nakalaan sa mga senador at kongresista. Medyo nang bawasan naman ito ng halos kalahati ngayong 2026. Sinabi ni Cardinal David na sa ilalim ng national budget last year, ang Senado ay may pondo na 580 billion. Nakapagsusumahin sa 24 na senador ay umaabot sa halos 13.93 billion pesos bawat isa. Ibig sabihin, katumbas ito ng 48 million pesos kada buwan o 1.61 million kada araw sa bawat senador. Samantala sa 2025 budget pa din, ang bawat kongresista ay may pondo ng 106.53 billion pesos kada taon. Sa kabuoang 316 na miyembro ng Kamara, may tig 9 million kada buwan o 292 million pesos na pondo na maaring magamit kada araw ang bawat kongresista. Pairali naman ang disiplina at paggalang. Ito ang paalala ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa mga deboto ng Jesus Nazareno na makikibahagi sa taunang translasyon. Ayon sa CBCP, ang disiplina ay mahalaga para sa pagpapakita ng tunay na debosyon, lalo na at inaasahang milyong-milyong katao naman ang muling dadalo sa kapistahan. Hinikayat din ito ang mga makikibahagi sa prosesyon na panatilihin ang kahinahunan at pagpapakumbaba salig sa mensahe ng tema ngayong taon na dapat siyang itaas, ako na may bumaba. Muling iginiit ng DOH na hindi dapat ikakaalarma ang tinatawag na super flu kahit na may bagong variant na naiuulat sa bansa. Sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na wala namang indikasyon sa ngayon na magdudulot ito ng malubhang banta sa kalusugan ng publiko sa Pilipinas tulad ng COVID-19. Sa kabila nito, pinaalalahanan ng DOH ang mga Pinoy na bumibiyahe pa uwi ng bansa mula sa winter countries gaya ng North America at United Kingdom na magpabakuna sa lalong madaling panahon kahit wala pang sintomas ng sakit. Kalat ang super flu sa naturang mga bansa, dagdag pa niya. Payo ni Herbosa sa mga biyahero na magpabakuna upang sa sakit ay merong depensa.